representante ng Housing Unit Beneficiaries. Inaanyayahan din po natin sila Secretary Jose Manuel at Regional Manager General Manager Joe Picay upang samahan ang ating Pangulo. Inaanyayahan din natin si Vice Governor Marilo Manega III upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Bulaba, Biliran, ating tawagin sila Narcesa Rivero, Arya Bel. Maraming salamat po. Inaanyayahan po natin si Board Member Pecan Arnales ng Samar upang samahan ang ating Pangulo. Joel Pintos, Joveno Liero Sr., Lelek Piñas at Marabot Mayor Percival Ernilio Jr. Maraming salamat po. Inaanyayahan po natin si Governor Carlos Jericho Petilla ng probinsya ng Leyte upang samahan ang ating Pangulo. Para sa bayan ng Tabon-Tabon, tawagin po natin sina Rebecca Ibarra, Divina Galiamos, Gina Toledo at Tabon-Tabon Mayor Efren Redondo. Maraming salamat po.
bayan at umitin ng libre-libre buhay. Sa kabila ng mga pagsusunod natin ng kalikasan, ipinakita natin ang ating lakas na pananampalataya at dedikasyon na nagpasan ng bawat hamon. Kaagapay ng sambayan ng Pilipino, patuloy ang pamahalaan sa pagsisikap na gawing mas handa at mas ligtas. Hindi lamang dito sa Region 8, kundi sa buong Pilipinas. Sa pamumunan ng National Housing Authority, Department of Human Settlements and Urban Development, at kasama ang inutulan ng pamahalaan, ating binigyan ng diin ang pagkat na ipagkaloob na angkop na kabahayan ng ating mga kabahayan. Nagpatayo tayo ng mga bahay na matibay at kayang siguring ligtas ang inyong pamilya sa gitna ng mga hamon at kalikasan. Dahil tayo sa disaster resilient housing design na masusing isinagawa ng National Housing Authority. Ibig kong sabihin ito, ang ating mga pabahay ay kaya na labanan ng malakas na hangin at lindol. Ngayon, iniaabot namin ang mahigit ng 2,500 bahagi ng mga proyektong matatapos na sa Leyte, sa Sama at sa Pilipinas. Mula rito, kahigit 1,000 bahay ang naipamahagi na sa ating mga benepisyaryo. Dito sa Leyte, ay kayong natira sa mga babae sa Cool Spring Residence, sa Riverside Community Residence, sa Mount Ingham Field Subdivision, sa Coconut Grove Village, Capital Hill, at ang Pastalati. Bukas na rin ang Marabot Hillside 1 and 2 sa Sama. Habang sa Pilipinas naman, ang Kulapa Housing Project ay handa ng tumanggap ng daan-daan nating mga kababayan. Para po sa mga benepisyaryo ng Yolanda Permanent Housing Program, hindi niyo po kailangan magbayad ng mga organisasyon. Libre na po ang inyong bahay para kayo. Hindi na kayo sisingilin ng NFA dahil bigay na po ito sa inyo ang inyong pamamahala. Sa katunayan, nagkaroon tayo ng pagkakataon para usapan isa sa ating mga benepisyaryo na naninira sa Riverside Community Residence. May mahabing tigilan hindi na kailangan na gawin natin ng bagay. Nag-aalaga sila dahil ang hinihinga nila mo ay malapit sa inyo. Ngayon, mas ligtas at kapatid sila sa bago nilang bahay. Sabi naman po, hindi na akin na sa isang benepisyaryo na naninira sa Cool Springs Residence. Doon, kaya na, sinasabi na, doon, ito na ang mga tao, sa ating pamilya, sa gitna ng pagbuo na lupa, dala po ng malakas na pagkulan. Ngayon, alala na ang kanilang loob at sa bago at maayos at matibay na pagkakita. Ang hiling po namin sa mga benepisyaryo ay mamalagaan natin ang mga babae na ito. Sa DHS Isip at sa NHA, naasahan ko na patuloy na ninyo ang pagtuklas at paggamit ng mga disenyo ng pabahay na mas matibay pa, mas angkop sa pagbabago ng klima at hamon ng panahon. Pagkay dito, tuloy-tuloy ang ating pagsulong ng mga hakbang upang mabawasan ang minsanang puso ng mga kalamidad. Meron po flood mitigation project dito sa Leyte. Ito po yung Leyte Tide Environment Project na tayo mabigyan ng proteksyon laban sa malakas na alon ang mga komunidad na malapit sa dagat. Lagpas sa kalahati na ang nagawa sa proyekto nito. Ang sana na sa lahat ng madaling panahon ay matapos na rin ito ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Sa buong